Alright, magandang araw sa inyong lahat, Batang Maynila to, it's... Ito mga kababayan, pag-usapan natin itong ginawa na naman ni Vice Ganda. Ito talaga, pasaway to, it's di ba kung matatandaan natin, itong It's Showtime ay pinatawag ng MTRCB. O dahil dito sa sa pagdidila nung mga daliri. Nung sila ay kumain ng icing. So, ganun daw ang tamang pagkain ng icing. Pinagmamalaki pa nung mga tulongges na panatiko nila na wala daw masama doon kasi ganun naman daw talaga ang pagkain ng icing. Yung dinidila-dilaan mo yung daliri mo, yung hintuturo mo, at pagkatapos pumipikit-pikit ka. Tapos gusto mo icing. Ganon daw ang wala daw masama doon kasi ganon naman daw talaga kumain ng icing. Siguro kayong mga panatiko ng ni Vice Ganda, ganyan kayo kumain ng icing. Pero sa mga matitinong tao, hindi ganyan ang pagkain ng icing. Pwede kunin mo, tapos subo mo. Pero yung pumipikit-pikit ka, na parang nangaakit ka, katulad ng ginawa ni, nung jowa ni Vice Ganda na si Ayon, hindi na naaayon niya sa patakaran ng MTRCB. At hindi na yan nakakatuwa sa mga nanonood, lalong-lalo na kayo noon time show. Okay lang magganyan na kayo sa bahay ninyo. Gusto nyo magpunasan pa kayo ng cake, magbatungan kayo sa mukha ng cake, okay lang yun. Pero yung gagawin nyo yan sa harapan ng bata, hindi lang bata sa telebisyon, kundi sa harapan ng bata na nandun mismo sa harapan ninyo, ikabastusan yan. Hindi na yan naaayon dun sa sa ratings ng inyong show. Gusto niyo palang magganyan, gumawa ng ganyang mga kabastusan, dapat panggabi kayo. Huwag kayong lumagay dyan sa tanghali, gusto niyo sa tanghali. Meron pa kayong show ng mga bata, pero kung umasta kayo, para kayong lagi kayong, kung hindi salita, kilos na kabastusan. So, sa totoo lang, kaya kayo pinapatawag ng MTRCB dahil dyan sa pinagagawa ninyo. Hindi kayo pinag-iinitan ng MTRCB. Sabihin ko sa inyo, hindi kayo pinag-iinitan. Kasi kung pinag-iinitan kayo ng MTRCB, matagal na kayong nasuspinde. Pero hindi Pero yun ninyo, ang dami yung violations. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Alam nyo ba, violations na itong It's Showtime sa MTRCB, mahigit 10. Pinag-iinitan kayo niyan sa tingin ninyo. Napakaluwag pa nga ng MTRCB sa inyo kasi hinihintay kayo na lumapit sa kanila at magpaliwanag at humingi ng sorry sa nagawa ninyo. Buti pa yung mga ibang na-involve, hindi yung mga host. Halimbawa na lang si Regine Tolentino. Mabuti pa si Regine Tolentino, tumawag siya sa MTRCB, humihingi ng sorry dun sa nangyari. Pero eto mga host ng It's Showtime, wala kang narinig na sorry galing sa kanila. Kasi para sa kanila, yung ginagawa nila, normal para sa kanila at walang masama para sa kanila. Normal sa kanila, pero sa ibang tao, kabastusan na yun. Kaya, eto, tingnan nyo to. Meron na naman siyang ginawa. Yung kanilang ginawang ni Ayon dun sa It's Showtime, yung tungkol dun sa icing, imbis na makitaan mo sila ng pagsisisi o sila ay nagsusorry at mali yung kanilang ginawa, ito, pinapakita pa nila, parang justify pa nila yung ginawa nila. Ginawa pa nilang katatawanan. Eto panoorin natin. Alam ko marami na nakapanood sa inyo at lalong-lalo na yung mga panatiko ng It's Showtime, may tuwan-tuwa. Ewan ko mga ba't idol na idol nyo itong si Vice Ganda. Okay naman sana pagdating sa hosting, pero dami kasing kapalpakan bastos kasi. So ito, tingnan ninyo. Imbis na humingi ng sorry, imbis na makitaan natin na talagang inaamin niya yung pagkakamali niya, wala, tingnan nyo.
Alright. So yan mga kababayan, di ba? Kitang-kita nyo naman eh. Di ba? Ginawa nilang katatawanan yung icing na naging dahilan para sila ipatawag ng MTRCB. Itong It's Showtime. So para bang ginagawa nila, parang inaasar pa nila itong MTRCB. Imbis na nga nakakitaan mo ng parang pagsisisi, wala eh. Ganyan na ugali ni Vice Ganda. At ito namang siyempleng ayon, wala namang gagawin to kundi sunod-sunuran. Kasi walang budget pag hindi sumunod. Alam nyo na, sabi nga ni Rendon Tamulmol palamunin daw. Wala siyang hindi pwede kumontra. Sunod-sunuran lang, baw lang ng baw yan. Baw lang ng baw kay Vice Ganda yan eh. So yan yung ginawa nitong dalawang tulongges na to. Ngayon, ito lang naman masasabi ko. Edi magsaya ka. Magsaya ka dyan sa ginagawa mo. Pagtawanan mo lang, gawin mong katatawanan yung icing na yan. At asarin mo pa ng asarin itong MTRCB. Sige lang. Tuloy mo lang. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. I-justify mo pa yung ginawa mo. Ipagmalaki mo pa na yung issue tungkol dyan sa icing parang binabaliwala mo lang, pinagtatawanan mo lang dahil gumagawa ka pa ng ganyan ng mga tulongges na biro. Na tuwan-tuwa ka, pati yung mga kasamaan mo dyan, bahala kayo. Karapatan nyo yan eh. Basta ang MTRCB, ginagawa lang naman nila trabaho nila. Magsaya ka ngayon, kasi pag dumating na yung suspension, ewan ko kung magsaya ka pa. Magsaya ka na. Kaya pagdating ng suspension, huwag kayong iiyak-iyak. Huwag kayong magpapaawa dun sa inyong mga panatikong mga taga-subaybay. Huwag kayong magpapa-victim effect kapag dumating na sa inyo yung suspension. Total, parang naninindigan kayo, parang pininindigan mo na yung ginawa mo eh. Parang hindi ka nagsisisi, tuwan-tuwa ka pa nga sa ginagawa mo eh. Kapag dating ng suspension, panindigan mo. Baka naman pagdating ng suspension sa inyo, bigla ka mag-iiyak, bigla kang manawagan, at mag-feeling biktima, magpaawa. Ngayon pa nga lang, nagpapaawa na to it's eh. Doon sa programa nila, ginamit pa yung mga bata eh, para magpaawa, kunwari iyak-iyak. Kasi nga, alam nyo mga kababayan, may pinagdadaanan to it's eh. Sabi nga ni OG Diaz, may pinagdadaanan. Kasi, pero mo nadadamay yung kumpanya, yung buong Showtime, yung programa, dahil dun sa harutan yung magjowa, nadadamay sa inyo eh. So, sige lang, magsaya ka lang. Tingnan na lang namin kung ano yung maging reaction mo kapag natanggap nyo na yung suspension galing sa MTRCB. Sige lang. Good luck. Good luck sa inyo.